My sugar blood money. Another po. Another po. We are gifted enough for having a decent house, for having a complete family, for being able to finance and sustain their needs and wants. We're being considered gifted, right? But looking on the other side of the coin are the perspectives of those people whom they will consider themselves gifted, even without these tangible things. Good day, Europeans. I am Rachel Clarity Malasan, and today we will witness and know the story of Benji Patrache, a person with cerebral palsy, and capture every single sentiment about her history and how she handled criticisms in the ever-changing world. So, kamusta po yung pagpunta niyo dito? I mean, nahirapan ka ba sa pagpunta? Hindi naman. Sanay ka naman mag-commit. Opo. Ano ba na English? Okay lang. Okay lang. Kasi, kinakabahan ka ba? Hindi nakakahawa ba? Hindi nakakahawa. Sorry. So, okay lang po na mag-bento ka yung experience ko ni Kata. So, ano yung, yung feelings mo nung nakapukas? Mas nakakaba. Kasi, mga bagong tao. Can you tell me about yourself? Like, pangalan, ilang taon? Ilang taon ka? 24. So, ibig sabihin, 4th college ka na? 3rd college. So, kasabayan ka na pala. So, yung situation mo ba or yung disability is inborn na talaga? Inborn. So, sa family mo may ganun din? Sa father side ko. Pero dito din yung father ko. So, sino ang kasama mo sa lugar? Lolo. Lolo na? Yung mga kapatid mo? Yung isa po, yung popoy. Nursing. So, sino yung, like, kasi sa mga gawaing bahay, ikaw din ito? Sino na? Grandparents ka lang kasi. Okay. Paano ka nag-aaral? Saan daw commute sa pari? So, commute ka pa rin po pa? Pabasa ka sa school? Commute ka rin. Okay. Sa school nyo, okay lang naman yun. Pakikisama. Sa pag-aaral, nahihirapan ka makisabayan. Opo, sa mga subject po. Subject? In what way na parang hindi ka nabibigyan ng attention or time? Hindi po. Sa mga subject, may nahihirapan po ako. Sa subject mismo. Pero yung treatment naman ng klase. Okay naman. Eh, yung treatment nito, teacher. Okay. So, ibig sabihin, pantay yung treatment na bigay sa iyo. Pwede kang magkwento tungkol sa experience mo.
daming mga estudyante, nalapit yung pag-alit sa'yo. So, nakikipaglaro naman sa mga bata. Opo. Nakaranas ka na din ng discrimination galing sa mga kapatid. Galing sa mga... Galing sa mga... Anong klaseng discrimination? Like, ngayong college. Ngayong college na? Nothing. Bakit? Anong discrimination ba? May nagsabi siya ako na hindi daw ako siya no? Kaya hindi ko pagsanag ako. Tinata mo sa iba yan? Like, kung mo sinabi mo sa iba, bawat ang tawag. Hindi ko magawa kung naging sa'yo ko siya. Paano ka naman siya ko? Parang, saan sa ako? So, hi mom, hi classmates. My name is Francis Vivedrake. I am 24 years old. I live in Layong-Ligaw City. So, bakit nga ba gusto ko maging teacher? Isa lamang po ang rason kung bakit gusto ko po maging teacher. Dahil po gusto ko pong makapagturo sa may kapansanan. Yun lamang po at maraming salamat. Reggie. So, ngayon, kumusta ka? So, as I have observed na you are one of a kind person kasi out of that disability, I think you're fine naman. So, kapag ganun yung mga naririnig ko nung bata ka pa lang, ano yung ginagawa? Umiyak ka. So, na-try mo ba na mag-seek ng help sa teachers mo? So, ano yung nagiging response nila? Pinapatawag. So, kapag ganun yung pinapatawag nila yung student, ano yung nagiging action mo towards that? Kumbaga, binibigyan mo ba ng chance ulit yung student? Or ano yung sinasabi mo kapag pinapatawag sila? Binibigyan mo sila ng chance. Pero, kapag ganun pa, nauulit pa rin ba yung ganun? Kahit the same person. Yan. So, hindi napakahirap ng ganun, diba? Kasi, siyempre, papasok ka ng school, then magkakaroon ka ng ganun. Magkakaroon ka ng ganun time na parang matatakot ka na pumasok sa school kasi parang hindi stress na lang yun sa'yo at iyak ka. So, kapag ganun, sino yung nagiging sino yung nagiging sandalan mo or sino yung nagiging binibigyan mo ng way para makausap mo at para mailabas mo yung gano'n.
Tapos, ano sa'yo sinasabi sa'yo? So, si mama mo yung naging support inspiration. Wow. So, siya din yung support system. So, nagkaroon ka ng galit kay God. Bakit? Nagkaroon ka ba ng chance na questionin si Lord kapag gano'n? Ano yung sinasabi mo? Sa nakikita naman namin, parang you look very special, you look very gorgeous. In a way na parang you have those talents ba? Meron ka bang talent? Like, saan? Ayan. Yung mga nasusulat mong tula, mga anong klaseng tula? Tungkol saan? Broken-hearted, praise love, Ayan, so, na-highlight mo doon na meron kang ginagawang tula tungkol sa love. So, at your age, na in love ka na ba? Ayan. So, mukhang masayang-masaya ngayon si Renshi kapag pinag-uusapan natin yung love. So, doon sa mga nagagawa mong tula, yung tula na ba yun, binibigay mo mismo din sa tao? So, sinasarili mo. Binopost mo, pero tungkol sa kanya yun. Pero, napansin mo ba na parang napansin niya yung gano'n, na gumagawa ka ng tula? Hindi niya napansin. Pero alam niya. Alam niya. Hindi. Alam niya love mo siya? Hindi. Pero yung tao na ba yun, malapit lang ba siya sa inyo, or schoolmate mo, or ano? Ayaw i-disclose ni Renshi. So, meron ka namang sinabi na gumagawa ka ng tula kapag broken-hearted ka, and also pag masaya ka. Yung mga tula na ba yun, anong nabibigay sa'yo kapag nagsusulat ka ng tula? Ay, parang nagiging parang parang pinaglalabas mo talaga siya na kumbaga parang siya yung freedom ball mo yung pagsulat ng tula. And aside from writing poems, ano pa yung mga iba mong skills, or ano pa ba iba yung talent? Kasi from what I've heard, si Renshi daw is into pageantry, so magaling si Renshi mag-rap, ganyan. Hindi naman. So, Saan mo natutunan? Saan mo natutunan yung mga ganong skill na pag-rap? Nanonood ka ba ng mga pageant, ganyan? So, sino yung gusto mo ng mga beauty queen sa ngayon? Si Catriona Gray. So, alam mo ba na sinabi na Catriona Gray na there was a silver lining, diba? So, yung silver lining na ba yun, ginagawa mo siyang inspiration na it's a hope, a symbol of hope na sinasabi ni Catriona Gray na kapag merong silver lining, merong chance. So, kapag gano'n na narinig mo yung silver lining, nagkakaroon ka ba ng hope na para huwag mag-give up sa life? So, si Catriona Gray yung naging inspiration mo, diba? So, nasabi mo na rin na you're into pageantry. Soon ba, or nagkakaroon ka ba ng idea, or nagkakaroon ba ng nasa isip mo na gusto mong sumali sa mga pageant sa ngayon? Sa ngayon? Oo, pwede naman. Yes, pwede na. Pwede yan. Kasi meron na tayo ngayong mga inclusive na mga pageantry, di ba? Wow, bukod sa mga we allow yung mga kung nanonood ka, di ba, ng Miss Universe, yung
sa situation nung from isang ano doon, yung isang candidate doon, di ba? Naging paralyzed yung katawan niya. And half of her body is not moving, but she was given the chance to take the final walk doon sa Miss Universe 2016 that time. And I hope na maging inspiration mo yon na the world is being inclusive na. When also you have the chance to be yourself then, and also meron kang chance to do all the things na gustuhin mo, not because meron kang disability, but because you have those abilities na special and makes you unique as a person. So sa ngayon kasi, the world is aging din naman, and also soon as you grow older, mas ma-realize mo na ganun, parang hindi na nagiging discriminating yung ganong factor na ganito lang ako, hindi na yun sasagi sa isip mo. Sumasagi pa ba sa isip mo yung ganong tanong na bakit ganito lang ako? Yes, pero I hope na yung word na ganito lang ako, matanggal yung word na lang, maging sabihin mo na ganito ako and eto ako, because that's who you are, and you continue to inspire others kasi you are so very incredible person, because out of that thing nagagawa mo yung mga gano'n na you can do poetries na kahit even ako hindi ko rin magawa na rin minsan kasi I'm not that more into writing, but I'm a graduate of UMS, but I'm not into writing na rin kasi I'm exposed most of the time to numeracy kasi I'm a BSET math student, and napakagaling mo in a way na nagagawa mo yung ganon. You have that multiple skill, that multiple intelligence in you, and sa tingin naman namin na kung kami, masasabi namin mas magaling ka kaysa sa amin. Because, not because you have that disability, but because you have that skill na mas madami kaysa sa mga nagagawa naming ordinary person. So, thank you so much, Renshi, for that. So, ano yung mga message mo sa mga people na may may disability? Hindi lang sa disability na meron ka, but also to those variety of disability na meron sila. Ano yung masasabi mo sa kanila? Masasabi ko lang sa may mga kapansanan, huwag kayong susuko. Laban lang ng laban. So, also, ano yung message mo doon sa mga taong nag-discriminate sa'yo noon and sa mga nag-discriminate pa rin sa'yo ngayon? So, ano yung masasabi? Thank you. Bakit ka nagte-thank you? Bakit parang masyadong may gratitude pa rin sa heart ni Renshi ngayon? Bakit? Thank you kasi kahit na ginamito ninyo ako, thank you dahil andito pa rin ako. Lumalaban pa rin. Yes, so napakagaling naman ni Renshi. Renshi has a kind-hearted, has a welcome heart na kahit merong ganong criticism sa'yo, kumbaga, tinitake mo siya into motivation and hindi mo hinahayaan na yung criticism na yun let you down and you keep yourself rise from that criticism. So, thank you so much, Renshi, for acknowledging my questions and also for giving us an inspiration, not just for those who are disabled, but also for us na able, that may we realize that you are the special and multi-talented person that you are that you have. So, thank you so much, Renshi. Okay, so hello po kay... So, hello po, Lolo Tirso. So, kamusta po yung apo niyo? Ano po yung na-observe sa apo niyo ngayon? Ayos naman po. Ano naman po siya? Sipag naman po lagi na sa bahay. Hindi naman masyado. Hindi naman masyado. So, alam naman po natin Lolo is ito po may special na katangian. Tapos, ano po Lolo yung nararamdaman mo sa tuwing
nakikita mo or naririnig mo mula sa ibang tao na kinikriticize o kinukutya itong apo mo? Wala na. Hindi ka po yung nasasaktan sa ito or may pagkakataon po ba, Lolo, na pinagkutya itong apo mo tapos pinayaan mo lang po yun? Hindi po parang inahayaan mo na lang po yung mga nanggulo sa apo mo and bahala na si God sa kanila. So, kamusta yung ano tawag dito? Kamusta yung apo bilang apo mo? Gusto ko po malaman, Lolo, kung di ba po nag-aaral na si apo mo? Tapos po, pinakatid mo siya or sinasamahan mo po siya sa school? Sa labas. So kahit may mangbuli sa kanya, kahit may mangutya sa kanya, ang ilalaban mo lang sa kanila is kabutihan, tama ka? Hindi mo na sila papatulan. So, kayo po, ano po yung message na masasabi na sa apo? Sa pagbutihin na lang, galingan sa school, tapusin yung school, yun lang po yung gusto ko. So pagdating naman po sa school or kahit sa ibang bagay na gusto niya, ano po yung suporta or paano po kayo nag-support sa kanya? Paano niyo po siya sinusuporta? So, ano yung nararamdaman mo nung pinanganak si Reggie? Ano po yung naramdaman mo nung pinanganak po si Reggie tapos nakita mo po yung kalagayan niya po? Ano po, Lolo, yung masasabi mo sa mga nanonood po sa atin na may katulad na kalagayan? Reggie.
Niyo po, Lolo. Nakikita niyo na po ba si Renchi as matagumpay na tao or ako niyo po kahit po may special disability po siya? May oras po ba, Lolo, na tinanong niyo si God or kahit sino po na kung bakit ganyan po yung talaga yung relationship or may mga regrets po kayo kung bakit ganyan po yung talaga yung sinisisi po ba talaga? Wala. Kasi kung gusto mong tanggapin ka ng ibang tao, dapat tanggap mo muna ang sarili mo. Makikita yan ng ibang tao, di ba po? Tama po. Hindi ba naging hadlang yung disability niya or disability ni Renchi sa pagiging mabuting apo? Hindi naman. Masipag ko pala ako. Sorry po. Masipag ko pala ako So, yun lang naman po, Lolo, yung mga gusto namin malaman tungkol sa apo mo po at sa opinion mo po regarding sa apo mo. So, salamat po, Lolo, dahil wait, pinakalimutan ako. Si Lolo nagsabi ng message sa'yo, syempre, kailangan mo din magsabi sa kanya. So, ano masasabi mo kay Lolo? Nakatapos yung Lolo. May gusto mo bang sabihin kay Lolo? Wala. Family. Ako po naman sa dating ay sa kapatid na. Ako ba sa family? Kapatid mo? May mga goals ba kayo ng kapatid mo? Yes. Pwede bang mag-share kahit isang goal mo na tayong tatlo? Ang puno mo ang pag-aaral. That's the biggest deal.
ibigay mo kay lolo mo, di ba? So, kamusta? Ano message mo sa mga kapatid mo, tapos sa family, sa mama, pa? Ano ito sabi mo? So, lahat ng message ni Benji is yun na, makapaloob na sa dalawang salita. Thank you. Okay. So, Lolo, thank you so much po again dahil pinayagan niyo po kami na makapasok po dito sa bahay niyo. Tapos, pinayagan niyo po kami na interview si Benji at magpa-interview ka din po. So, bilang pasasalamat po, Lolo, meron po kami yung simpleng regalo lang po para sa inyo at ni Benji po. Tanggapin niyo po, Lolo, itong simpleng regalo na grocery package lang po. Yan. Thank you po, Lolo, sa pagtulong din po sa amin. Okay? Thank you po. 1, 2. Picture 1, 2, 3.